na ba, Angeline? Hindi ba sabi mo sa akin, sandali ka lang at uwi ka kagad? Bakit hanggang ngayon wala ka pa? Ano ba ginagawa mo? Pasensya na po, Mama. Umattend kasi ako ng soap making class. At sino may sabing gumawa ka ng sarili mong sabon? Pwede ka namang bumili sa grocery. Ikaw talaga kung anong kalokohan yung mga pinapasok mo. Ay, kahit kailan talaga, Angeline, galing mahirap ka pa rin. Sige po, Mama, mga alas 2 nandiyan na po ako. Meron po ba kayong kailangan? Biglaan lang kasi, kailangan ko ng pera. Kaya mag-withdraw ka na, ha? Bakit hindi ko sumasagot? Hindi ba binibigyan ka naman ng panggastos ng asawa ko? Baka akala mo hindi ko alam yun. Malaki-laki na rin yun. I-check ko ang bank account mo. Kunin mo ng lahat, ha? Ano ba yan? Ang tagal mo naman dyan. Oo na, susunod na ako. Sige, umpisahan nyo na. I-deal nyo na yung baraha. Hihintayin kita, ha? Bilisan mo. Ito na po, ma'am. Sige, salamat. Hello? Ako ito. Nasaan ka na? Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Ha? Tumawag ako sa bahay at wala ka raw doon. Ano bang ginagawa mo? Umattend kasi ako ng soap making class eh. Dapat, ginawa mo yung mga ganyang bagay bago pa lang tayo ikasal. Alam mo, ina-accept mo lang ang pera natin dyan ngayon. Anong tingin mo sa akin? Magulang mo na nagpapaharap sa'yo? Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Bakit ang sungit-sungit mo Diba, yata? nakakatuwa ba yung ginagawa mo? Talaga kayo mga babae, sinasamantala nyo ang pera ng mga asawa. Ay, sige. Hindi bali na nga. Bahala ka. Teka, papunta na ako ng hospital ngayon. Nakalimutan mo na naman ba? Ano na namang nakalimutan? Nandito ako sa trabaho ngayon. Ha? Hindi ka pa papunta rito sa ospital? Teka sandali, ano bang sinasabi mo dyan? Bakit ko naman kailangan magpunta sa ospital? Sabihin mo nga. Ha? Hindi ko naman kailangan magpa-check up. Marcel, sige na, para sa atin din naman to eh. Ang sabi nila, kailangan ka rin nila doon para sa fertility test. Mauna na ako ha, sumunod ka na lang sa Chong Damdong. Hihintayin kita ron ha. Yung damdaw? Sandali, akala ko sa Bundang Hospital. Hindi ba nagpalit na nga ako ng doktor? Kaya sa Somang Hospital na ako ngayon. Ah, excuse me. Yes, sir? Anong pangalan itong hospital na ito? Somang Hospital po. Somang Hospital? Ang lakas talagang manginis ng babae yun. Ha? Ang dami-dami namang hospital. Bakit dito pa niya napili kung kailan nandito rin ako? Sige, pwede ka na maghintay sa labas. Okay. Halika na, bilisan mo, dali. Bakit? Umalis na tayo. Bakit nga? Oh. Halika. Ano ba Dalihan mo. nangyayari? Ha? Ano ba? Huwag ka nang Bakit? magtanong. Ano? Ha? Mahirap. Excuse me, pwede magtanong? Yes, ma'am. Check ni Dr. Opo, check ko lang. Dr. Lagonong, no? Oo, thank you. May pupuntahan lang ako. Kaya hanapin mo na lang si Vicky dyan. Sige na. Vicky Jo, hinihintay ka na ng doktor. Teka, nasan yung kasama mo? Para namang mamamatay na ako. Hindi ko kailangan ng kasama. Kaya ko mag-isa. Ay. Excuse me, Mrs. Jung? Tama, ako nga. Ay, naku-unfair talaga ang buhay. Ang isang kagaya mong gustong magkaanak, hindi mabuntis-buntis. Tapos yung nabubuntis na wala sa plano, nagpapalaglag naman. Ewan ko ba? Alam ko, balang araw magkakaroon din ako ng anak. Sige, bibigyan ko kayo ng isa pang appointment. Make sure na kasama mo ng asawa mo, ha? Pasensya na po talaga. Nagkaroon kasi ng emergency sa trabaho niya eh. Actually, wala namang problema sa results ng mga test mo. Just be patient, okay? Total na-conceive ka na before, hindi ba? Huwag ka mawala ng pag-asa. Maraming salamat po. Ang sabi mo, nakikitira kayo sa mga in-laws mo? Opo. Bakit hindi niyo subukang bumukod? Alam mo, baka makatulong sa inyo pag nagsarili kayo. Sa totoo lang, stressful makitira sa mga in-laws. At bakit naman ako mandadaya, ha? Naku, huwag mo nga akong pahirapan. Bayaran mo na lang ako. Hoy, nung nag-deal ka kanina, nakita ko tinignan mo ang baraha ko, ano? Grabe, hindi ko akalain ganyan ka. Mandaraya ka pala. Ano sabi mo? Mandaraya? Nagpapatawa ka ba? Baka hindi mo alam, pwede
Pwede ako maging international dealer, kaya wag mo akong tatawagin mandaraya. Ako, tumahimik na nga kayo. Kasi, kung ano sinasabi. Ako ito. Gusto mo? Bakit? Opo, sige, sandali lang. Ako naman, mabuti pa, umalis na tayo. Wala niyo ng kwenta maglaro dito. Mandaraya, ano ka? Dahil sa pera nag-aaral, ganyan ka? Ano lang sinabi mo? Nandiyan na siya! Nandiyan ang asawa ko! Opo. Napaaga yata uwi niyo, Papa. May problema po ba? Medyo sumakit kasi ang ulo ko eh. Teka, ang mama mo? Nasa kwarto po, kasama ng mga kaibigan niya. Stella! Alam niyo bang habang nagkakaedad ako, nagugustuhan ko ng mga Shinyon book painting. Nakikita ko kasi sa mga itong kahulugan ng buhay. Ang kaligayahan at ang kalungkutan. Napakalalim ng pinapahiwatig ng mga ito. Hindi ba? Tama. Ay, Mr. President, nasaan ka na kayo? Hoy, mukhang napaga ka yata ng uwi ngayon. Bakit masama pa pakiramdam mo? hindi. Medyo napagod lang ako. Hindi ba nabanggit ko sa'yo na may art meeting kami ngayon? Nakalimutan mo na ba? Bigyan mo kami ng balato, ha? Tinulungan ka namin sa master. Ha? Kahit konti lang, malaki naman ang nakadalunan niya. Ay, oo, nabibigyan ko na kayo. Kasalanan anak ko yung ingay. Basta tumahimik na kayo. Baka marinig pa tayo. Ano ba? Ay, tumahimik na kayo. Hindi ka talaga marunong mag-isip kahit kailan. Bakit pinuksan mo agad ang pinto kanina? Gusto mo ba magkahiwalay na talaga kami? Kasi po, naghihintay na po si Papa sa labas. Sana nagdahilan ka muna o kaya nag-isip ka ng kahit ano. Pwede hindi mo siya narinig o kaya may ginagawa ka dito sa kusina kaya hindi mo napansin yung doorbell. Alam mo namang mautak ka, nataamoy niya yung baraha kahit nasa malayo siya. Ikaw, Jill! Bahama ka talaga sa buhay ko kahit kailan! Ano ko ba? Hindi ka ba talaga marunong mag-isip na bata ka? Aba, kahit naman sinong biyanan, mapubusi sa isang manugang na gaya mo. Ano po bang lulutuin natin? Sa tingin niyo dapat tayo magluto ng sabaw ngayong gabi? Aba, sagot mo na kaya nga po na ano. Maghapon akong pagod na pagod, tsaka habol dyan sa antimadal mo. Mabuti pa, gusto pa ako sa bukid eh. Siya, sige, matutulog na lang ako. Hoy. Ano nangyari? Ano ba kayo? Sakit na balakang ko. Ay, bakit ba kasi binabon dito sa sahig? Sino naglagay niyan dyan? Ako ang naglagay niyan. Ginawa kasi ito ni Angeline ng sabon, kaya naglalaro ako. Tigilan na kasi kakagawa ng sabon eh! Siguro ito talagang plano mo, no? Ang mali na balakang ko. Aray, pag-sakit talaga. Ayan kasi, ang laki-laki ng bilbil mo. Tignan mo, hirap na hirap ka tuloy makatayo. Manis ko talaga. Ay, may hipag nga ako. Hindi ko naman makausap na matino. Ang lakas ng tililim. Hoy, ang nililinisin mo itong sahig! O baka naman hinihintay mo pang madulas ulit ako dyan, ha? Opo, Mama. Lilinisin ko na po. Isang manugang na may diferensya. Isang hipag na mas malakas pa ang tama. Ay, naku, ano ba itong buhay ko? Parang sinumpa na talaga ako. Po. Tagalan mo na nga ako! Aray, 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 narinig ko.